Naranasan mo na ba yung pakiramdam na parang hindi ka belong? O yung wala kang makausap, wala kang makasabihan ng sikreto, masabihan ng mga bagay-bagay na gusto mo ikwento, o kung may mga tao ka naman na gustong kausapin, ang sinasabi nila sa'yo huwag ka na, kasi parang ang boring mong kausap. Hindi ka na lang nila pinapansin kasi hindi ka naman interesting na tao. Mahirap at nakaka-down yan sa pakiramdam, kapatid. Good thing, nandito ka sa video natin ngayon. Dahil today, ang pag-uusapan natin ay kung paano ka magiging interesting na tao. Kaya kung gusto mo nang simulan yung journey mo para maging interested ng mga tao sa'yo, just keep on watching. 5 tips para mas maging interesting ka na tao. Yung tipong hindi ka boring kausap, hindi ka boring kasama, hindi ka boring sa lahat ng mga bagay. Mag-proceed na tayo sa number 1. Para hindi ka maging boring kausap, kailangan hindi ka humihinto sa pag-aaral. Don't stop learning. Yan ang una mong bagay na dapat gawin. Kung mapapansin nyo sa mga taong magaling makipag-ugnayan sa ibang tao, magaling makipag-usap sa ibang tao, parang hindi sila nauubusan ng topic, diba? Kasi nga, maraming bagay ang tumatakbo sa isipan nila. Maraming topics silang pwedeng ibato, pwedeng ibigay sa mga kausap nila para hindi maging boring sila sa harap ng mga tao. Ngayon, paano mo to gagawin? Paano ka hindi magiging boring kausap? By learning something. Everyday, kahit isang oras lang sa isang araw mo, isip ka ng paraan na pwede mong matutunan, na pwede mo ring i-share sa iba. Mga bagay na kapag nalaman mo is magiging interesting din sa harap ng ibang tao. Actually, sa mga businessman, ang una nilang ginagawa is yung mga bagay na alam na nila. Kunyari, sa stocks, inaalam nila yung mga bagay, yung mga news tungkol dito. At kung may mga latest na balita tungkol dito, yun ang isinishare nila sa mga taong makakasalamuhan nila. That way, hindi sila nagiging boring kausap. Lalo pang nagiging interesado yung mga tao sa kanila. Kasi nga, hindi ka nauubusan ng sasabihin, hindi ka nauubusan ng ipupukol na salita. Kasi nga, marami kang stock knowledge, maraming bagay yung tumatakbo sa isipan mo. That way, hindi ka hindi ka mabablanko. Kasi nga, marami kang natutunan, marami kang pwedeng i-share. Kaya para maiwasan maging boring kausap, maging walang kwentang kausap, huwag mong hahayaan yung sarili mong ma-stagnant. Lagi ka dapat natututo araw-araw. Okay? Kasi tayo sa ikalawang paraan para mas magkaroon sila ng interest sa'yo o maging interesting ka na tao ay sa pamamagitan ng pag-try lagi ng mga bagong bagay. Sabihin na natin marami kang natutunan sa mga bagay na nabasa mo, bagay na narinig mo. Pero magiging walang kwenta yun, guys, kung hindi mo yun i-apply sa daily life mo. Magiging walang kwenta yun kung i-stack mo lang dyan sa utak mo at hindi mo sasabihin sa iba. Kaya mga sinubukang mag-learn ng something new para mai-apply yun sa sarili mo, para maibigay din yun sa iba. At kapag ginawa mo yun, siguradong hindi ka mawawalan ng sasabihin at hindi ka mawawalan ng taong makakausap. At for sure, yung mga taong dating akala nila hindi ka nagsasalita, mapapansin nila na hindi ka pala boring kausap. Dahil sa araw-araw mong pag-e-explore at pagtatry ng something new, mapapansin nila na sobrang dami mo palang nalalaman. Sobrang galing mo pala sa larangan na to. Sobrang expert ka pala sa mga bagay na to. That way, mawawala na sa sarili mo yung pagiging boring na tao. Kundi, marere-reborn ka sa pagiging interesting na tao. Okay, proceed tayo sa ikatlong tips para mas maging interesting ka na tao ay sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa somebody everyday. Sabihin na natin marami kang stock knowledge, marami kang nalaman sa mga bagay-bagay, marami kang narinig sa mga bagay-bagay at gusto mo yung i-share sa iba. Gusto mong subukan yung mga bagong bagay na nalaman mo. Pero natatakot kang kausapin sila. Natatakot kang sumubok makipag-usap kahit sa isang tao man lang. Paano mo may apply ang lahat na natutunan mo? Paano mo may share ang lahat na nalaman mo? Kuya Gary, napakahirap naman makipag-usap sa ibang tao Lalo na pag hindi mo naman kilala. Kahit yung simpleng pag-say hi lang sa mga taong lagi mo nakakasalamuha, tulad ng mga cashier sa mga fast food restaurant, mga driver ng mga coaching sinakyan mo, mga tambay na lagi mo nakikita, yung simpleng kamusta kayo dyan? Yun lang. Kahit hindi mo na sila tagtarin ng maraming knowledge na nalalaman mo. By saying hi or hello lang sa someone, parang tinutulungan mo na yung sarili mo na lumabas sa comfort zone mo. Lumabas sa dating ikaw na gusto mong mag-explore, gusto mong matutunan makisalamuha sa iba, di ba? Kaya kailangan lumabas ka sa kahon ng buhay mo. Kailangan mong lumabas at mag-explore sa vast majority ng mga taong nakapaligid sa iyo para mapansin ka nila at makita nila kung ano yung worth mo. Hindi naman kailangan yung hindi mo talaga kilala. Sabi nga ng mga magulang natin, don't talk to stranger, di ba?
Pero minsan, kailangan mo rin talaga makipag-usap sa iba para ma-enhance yung vocabulary mo, para lumawak yung pananaw mo, at marami kang bagay na matutunan mula sa taong napili mo kausapin. Okay, proceed tayo sa ikapat. Ikapat na paraan para maging interesting ka na tao ay sa pamamagitan ng pagpapatuloy mo sa self-improvement. O nandito na tayo, hindi ka huminto sa pagtuklas sa maraming bagay. Sinusubukan mo palagi yung mga bagay na natutuklasan mo. Nakikipag-usap ka sa iba't ibang tao araw-araw. Pero paano kung one day napagod ka? One day naramdaman mo na hindi mo naman nakikita yung resulta sa ginagawa mo. Hindi mo naman nakikita na parang nag-i-improve ka. Kahit pa lagi mo nang ginagawa lahat ng practices na nabanggit ko sa 1, 2, 3. Guys, let me tell you something. Walang bagay na na-achieve ng ibang tao na hindi mo kayang i-achieve. Tingin mo yung mga idolo mo kung huminto sila sa mga sitwasyon ng buhay nila na nahihirapan sila, na wala silang nakikitang improvement, na wala silang nakikitang resulta. Kung huminto sila doon, nandun ba kaya sila sa sitwasyon nila ngayon? Iniidolo mo kaya sila ngayon? Syempre hindi, guys. Lahat kailangan tuloy-tuloy. Lahat kailangan walang hintuan. Lahat kailangan nasa isang goal lang tingin. Nasa isang goal yung focus. Dahil kung hihinto ka ngayon, dahil napagod ka o hindi mo nakikita yung resulta, walang mangyayari sa buhay mo. Lalo kang hindi magiging interesting kausap, interesting na tao. Pero kung nagtuloy-tuloy ka sa self-improvement, mararamdaman mo na malayong-malayo ka na sa kung sino ka dati. Na sobrang laki na pala ng in-improve mo mula nung dating nagsimula ka pa lang. Kaya guys, wag na wag kang hihinto sa pag-self-improve. Wag na wag kang hihinto hanggat hindi mo nahawakan yung mga bagay na nabivisualize mo sa utak mo. Dahil masasabi mo lang na natalo ka na sa isang bagay kapag tuluyan ka ng sumuko dito. Okay, proceed tayo sa ikalima. Ikalimang tip para mas maging interesting ka na tao ay wag na wag mong iisipin o sasabihin sa sarili mo na boring kang tao. Sabi nga ni Steve Harvey sa libro na sinulat niya, if you see it in your mind, you can hold it in your hand. Ibig sabihin, kung ano yung iniisip mo, posible mo yung mahawakan sa kamay mo. Kung ano yung mga bagay na tumatakbo sa isipan mo, posibleng mag-manifest yun sa reality. So paano na lang kung negative ang lagi mong iniisip sa sarili mo? Tingin mo, magiging positive kaya ang outcome niyan sa buhay mo? Magiging positive kaya ang feedback ng mga taong nakakakilala sa'yo, mga taong tumitingin sa'yo? Dahil sa sobrang negative mong tao, posibleng layuan ka nila. Kasi sobrang hirap na makasama yung mga taong toxic sa buhay, di ba? Sobrang hirap na makasama yung mga taong sobrang negative yung mga pananaw sa buhay, di ba? Ikaw, kung nasa sitwasyon ka na may kakilala ka na negative na tao, lalapitan mo ba yan o lalayuan? Siyempre, lalayuan mo, di ba? Kasi nga, ayaw mo mahawa ng negativity niya. Kaya kung negative yung pananaw mo sa sarili mo, subukan mong baliin yan. Gawin mong positive. Lagi mong i-affirm sa sarili mo na kaya mo tong gawin. Kaya mo tong lagpasan. Kaya mo maging interesting na tao. Kaya mong hindi maging boring kausap. Kaya mong lumabas dyan sa comfort zone mo. Dahil once na maramdaman mo sa sarili mo na kaya mo palang gawin ng mga bagay, nakikita mo na rin yung sarili mo sa isip mo na nakikipag-usap sa napakaraming tao. Yung tipong maraming taong nakakilala sa'yo, maraming taong gusto makipag-usap sa'yo, maraming taong gusto mong makilala. Saka mo palang masasabi sa sarili mo na, worthy pala lahat ng effort ko. Kaya guys, kung gusto mo talaga maging interesting na tao, kung gusto mo talaga may makapansin sa pagkatao mo, subukan mong pansinin yung sarili mo. Subukan mong i-improve ng much better yung sarili mo. Subukan mong ibigay yung lahat ng pagmamahal at atensyon sa sarili mo. Dahil yun kapatid, isa sa pinaka-best way, pinaka-epektibo at malinaw na solusyon para maging interesting kang tao. So yun lang. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan niyo yung video na ginawa natin ngayon, mag-iwan po tayo ng like. Malaking tulong po to sa channel ko. At pakishare nyo na rin po sa mga lovers ko na nangangailangan ng ganitong tips, ideas, and advices para nakatulong na po kayo sa kanila. Nakatulong din po ako sa kanila. So ayun na nga. Maraming salamat sa panonood. I will see you on my next vlog. Naniniwala ako na makikita kita sa susunod na vlog. Ingat ka dyan palagi. God bless and peace. God loves you.